Karangalan ko na i-introduce sa inyo ang isa sa mga pinakamataas at pinakarespetado na commanders, leaders ng 105th Command. Si Commander Haon, Bapa Haon. And napakataas ng respeto ng tao sa kanya rito. Ang title ng series niya na ito ay Ang Buhay ng Isang Mujahid. Bapa, pwede ba nating simulan ang kwento mo? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po. Nagtatanong tungkol sa mga tagambuhay ng tulad namin, mga mandirigma. Maraming salamat at para sa buong tao ng ating bansa. So ako po tunay na pangalan ko po ay si Zinudin Hindatok. So ang pangalan ko pong Haon ay nakukuha po ito at naging pangalan ko rin dahil sa pagsanib ko ng MILF organization o sa BIAP. So ako noong bata pa ako, mga 1972, nandito po kami nakatira sa may Barangay Salvo, Dato Saudi, ang municipality. Pero dati ito ay sakop ng Datapiyang. So noong panahon na yon ay talagang nakatatakot at mahirap noon dahil sa mga sundalong talaga dito sa aming lugar noon. So nangyari noon, 1972 yata, nagkakamali, nagkagera dito. Pero hindi pa army noon, yung mga kwan pa noon, yung tawag doon, yung sundalo dito una, hindi pa yung army. 72 Ilaga. Ilaga pa ito, merong kwan, yung mga pangalan ng sundalo noon. PC? Mga PC yun. PC, Philippine Constabulary. Yun. So, yung nagka-gera noon versus mga rebelde, siyempre, kwan yun. Hindi ko talaga makakalimutan ito na pangyayari ba. Yung nagka-gera dito sa may Crossing Salvo, may PC detachment dito at ibang area pa dito, nagka-gera. So, nagdating yung jet plane ng Pilipinas. At yun na hindi ko makakalimutan na bumubumba. Bumubumba sila. Binubumba yung mga kwan at kaysa na nagbubumba. Panahon na yun ako, malit bata pa ako. So kami ay nagtago lang doon sa ilalim ng mga kawayan. Sa kwan, para sa kwan lang. So yun, talagang napakahirap na panahon yun at nakatatakot. Pagdating ng kwan yun, sa 1977, so pinapaaral ko ni tatay. So doon kami nag-aral. Una-una doon sa primary school ng Kitango. Barangay Kitango, Dato Saudi. Pero Dato Piyang pa noon. So abot ako doon ng grade 4 yata. Grade 4. Hanggang grade 4. So lumipat naman kami doon sa may Dapiawan Elementary School. Ang hirap noon yung pag-aaral namin. Mula dito sa may Lower Salvo, doon sa Sitio Kadot, hanggang Dapiawan, ginahike yan, ginalakad yan. Wala, napakalayo. So, hirap-hirap. So, yung sa grade 5 naman, doon ako sa Dapiawan Elementary School, ito rin, hindi ko rin makakalimutan na pangyayari namin na yung pag-aaral ko ba. Kasi, noon, yung mga sundalo na talaga dito sa amin,
ay ang hirap-hirap at takot-takot namin noon. Kasi, alam mo, magdamag yan. Isang araw yan, maglasingan yung sundalo noon. Oo. So, may unang nangyari sa amin, yung sabi na takutan ko. Siyempre ako, yung pagka-grade 5, nakabili na ako ng bisikleta. So, mula dito sa Sitio Calot, Barangay Salvo, hanggang na ito, nakabisikleta na kami. Oo. So, meron akong kaibigan na nakakabit naman doon sa jeep na Francis kung pangalan. Bigla sinagip yung ng bisikleta ko. Siyempre, natumba ako. Yung pagkatumba ko, yung nakatindig na yung bisikleta ko, nagwa ko rin ng kahoy. Hinabol ko yung sasakyan kasi mahina mag-sasakyan kasi wala mang samin, hindi saminto. Lubak-lubak yung mga karsada dito sa amin noon. So, pero may sundalo doon sa taas ng Francisco. Sa jeep, may sundalo doon. Yung pagkapaluin ko sana yung nagtagip ng bisikleta ko, yung paluin ko siya, binaril ako ng sundalo yung tayo ng bisikleta ko, binaril ang sundalo. Binaril. So, yung binaril niya, siyempre natama yung tayo, tatumba rin ako. Tapos nakayak ba ko noon. So yun ang pangyari, hindi natin makakalimutan mo nung bata pa tayo at panahon ng pag-aaral ko dito. So, pagdating ko doon sa eskwelahan, siyempre, nabalita ng mga mestra yun, mga mestro, yung mga namin doon. So, yung nagdating ko, gina-interview ako, ginatanong ako, sinasabi ko ng katotohanan ng ganito. So, yung maestra ko noon, yung principal namin noon, nagtumbong sila doon sa detachment. Dito pa yung detachment sa may Barangay Kitango noon. Yung nagtumbong sila doon sa may Kitango, ganun yun. So, pagkahapon nag-uwi na ako dito sa Barangay Salvo. Meron diyang naga-restaurant dito sa may Barangay Salvo, ang pangalan si Dibagang. Si Dibagang pangalan. So, may basketball doon, half court. Pagdating ko doon, nandun yung sundalo na nagbari sa akin. Tapos, pero hindi ko makilala. Tapos, nakalbuhan yun. Nakalbuhan ba? Pinalbuhan siguro ng pinuno niya doon sa may Kitango. Pagkakita sa akin, tinakbuhan ako, nagdala ng kwan. Yung itak ng sundalo kwan? Sangko. Babanatan ako. Yun na lang nakatulong sa akin, yung may-ari ng kwan, may-ari ng restaurant na yung CD Hibagan. Kinuha ako, tapos pinapasok ko doon sa loob. So yun, isa yun sa mga panahon ng kababatang pag-aaral ko na hindi ko makakalimutan na ginagawa ng sundalo sa akin noon. So pangalawa naman pangyayari, ganoon din, galing kami ng Dapiawan, pero marami kami yata, siguro mga 7 kami noon. Si Nagib, si Agapur, si Noroding, kapatid ko rin, ako, kasama namin noon. So, ganoon din yung mga sundalo noon. Basta, buong araw yan, nagalasingan yan. Diyan sila naka-detachment sa, diyan sa Salvo. Diyan sa Salvo, yung may hardware diyan, anong sitio yan, sitio, nalimutan pangalan na sitio na yan, diyan sila nagkakuan. So, malayo pa kami, ay nadidinig namin na putok ng putok. Yan, putok-putok. Tapos may imbol naman diyan. Pagdating namin doon sa may imbol na, pinahinto kami doon. Yung nakahinto kami doon, pinapalinya kami doon, yata kami doon. Nakalinya kami, naka-extended kami doon, anim. Yun. Napitan kami ng isang sundalo na lasing noon. So, malayo pa siya, siguro mga 10 meter sa amin yun. Tapos yung kasama ko na isa sinagip, siguro buhay pa ngayon, nandiyan pa rin sa Salvo. Nagkakaw yan ng, yung papers, yung paper na ginabalot ng mga bibilin. Ginawa niya yun, kasi tanghali yan eh. Tanghali yan eh. Ginawa niya ang kalo yun. Mantakin mo yun na binabanatan. Binaril yung kwan. Siyempre, yung kalo niya naka-paper mo yun, nakakuan yun eh. Tapos, linapitan na kami talaga. Tapos, sinabihan kami. Kasi yung nabalin na, lahat kami, nanginginig lahat. Nanginginig kami lahat yun. So, sabi niya, bakit? Bakit ka nanginginig?
Tapos binabanatan yung kasama ko sinagib ng sipa. Binanatan. Sinipa pa yun eh. Sinipa pa yun. So yun. Yun ang mga pangyayari dito sa amin na talaga napagkahirap at nakatatakot ba. So, 70s yun, Bapas. 19, kasi sabi mo, mga grade 4 ka no, mga ganun ganyan, mga age na ganun. oh, mga 80s na yata yun eh. Mga 80s na yun. Nag-grade 1 ako, 70s na yun. Grade 1 ko. Itong pangyayari na itong mga early 80s, ganyan. Early 80s yun. Early 80s yun. So mga 12 years old, Oh. 13 years old. Grade 5 pa ako. Grade 5 ako. Grade 5, okay. Pero alam mo, 79 ang panganak sa akin, pero medyo makaedad na kubaw ko naka-grade 1. Alam mo, noon, nilito lang dito ng mga bata na 5 years pa na pinaaral na. So, yung medyo matatanda na. So, yun, meron pa rin isang pangyayari na hindi ko rin magkakalimutan. Ganon din. Galing kami ng Dapiao, hapon na yan, siguro mga Sobranos 4, passport na yan. Ganon, mga dito ka bisikleta yata, nagtunod-tunod kami. Ako dito sa lahat, pinagkalas ba? Ang nasalubong namin na sundalo noon, dito rin naka-detachment sa may salbo, diyan sa eskwelahan. May City Kuta, diyan nakabase yun eh. Ang pangalan si Sabas, matatalaan pa yun, Sabas. Isa lang yan, isa lang. Galing dito, papunta siya ng Kitango. Mula dito sa salbo, bang, nakabaril-baril pa yan. Lasing din yan. Doon kami nagkasalubong sa, yun, doon banda rin sa sinasabi ko na may embonner doon, yung tulay doon. So, yung anim na nagsunod-sunod na bisikleta namin, lahat yun, naplatang tayo, binanatan, bang. Ako dito sa last talaga, may angkas ako, may katama ko isa, ang pangsigaw po, nandiyan, di buhay pa ngayon eh. Yung yun sa last, yung pagkatapos pagbalik sa bike na bisikleta namin, ginano namin baril, yung armalite, ginaganyan, ginapalo. Natama ako hindi ako natamaan talaga. Ang natama yung kasama ko si Rapor dito sa likod, natamaan siya. Siyempre, masakit yun eh. So, yung mga bike namin, naiwan namin, takot kami talaga. At nakauwi kami, na kami nakadaan sa daanan eh. Naiwan namin mga bike pa. Ganon yun. So, mga kasama yun na hindi ko talaga makakalimutan. Hindi nyo makalimutan, Bapa, dahil talagang yun din yung naging rason ba na naging... meron pa isa. Tuloy natin. So, yun, pang ilan na yun. Itong last na pangyayari naman. Pang-apat na to. Pang-apat na to. Kami pinag-aaral ng Quran. Yan sa may Kitango. Ganoon din, na umaga pa yun. Siguro pagpunta namin ng Kitango, mga 8 o'clock, past 8, ganyan. Pagpunta pa namin doon, lasing na yung sundalo. Nagabariw, nagapuputok-putok na yan. So, nagtawag sa amin. Siyempre, mga bata pa kami noon. 3 bisikleta kami. Pero, 4 kami yata. 4 o 5 kami. So, pagpunta pa namin doon sa Kitango, ginatawag na kami. Pero sa mga bata, hindi kami nagkinto. Kaya takot man kami. Ganun yun. So, yun nakatapos na kami mag-aaral doon, magbasa ng Quran doon sa Kitango, mag-uwi na kami. Tanghali na yan. Siguro mga alas 12 na yan siguro. O sobra pa. So, yun. Pagdating namin naman doon sa tapat ng detachment na yun, ganoon din, tinawag din kami. Hindi rin kami mag-ginto. Takot man kami sa kanila eh. Kailas mo din eh. Hindi kami nag-ginto. Binanatan kami ng bus. Hindi na yung isa-isa. Kaya bus na yung pagbaril. So, lahat ng natumba kami lahat ba. So, siyempre, pinabalik kami doon. So yun, pinakabalik naman kami doon. Natuloy kami doon sa detachment nila. Tama-tama, doon sa detachment, mayroon doon kanal na maliit. Tapos mayroong kawayan pa doon. Yung nakabalik kami doon, at yung pagbalik namin, walang anong salita. Pinapahiga kami doon sa kanal. Tapos gitabunan kami ng mga dahon ng kawayan. Ganyan. Ganon. Yun. So, dalawa lang yung nasundalo noon. Dalawa lang yan. Noon, napaka-kon ba, yung mga sundalo dito, ay kahit na isa lang, kaya maglakad saan dito. Ganyan yan. So, yun. Yung medyo kon na, ilang oras na siguro, yung isang sundalo siguro hindi lasing, pero yung isa lasing na lasing. So, yun, kinapatayo kami. Tapos, pinagjabihan kami na, ano pala sasabihin niyo kung magdaan kayo? Siyempre, kami grade 5 na kami doon. Ang problema, yung dalawang kasama namin, hindi nakapag-aral.
Yung dalawa. Mm. Si Abdurrahman at saka si Ibrahim. Hindi nakapag-aral yun. Sabi namin, magdaan po kami. Sabi na, doon kayo magsimula. Yung sabi ko na imbor na doon sa unahan man na. So, yun. Doon bago kami magdaan, tinuturuan pa namin yung dalawa na hindi makapag-aral. Pagdating doon sa tapat na sundalo, hindi makapagsalita na magdaan po kami, sir. So, balik-balik kami, balik. Hindi na 10 balik. Kasi hindi siya, natakot pa yung tao, tinutakot. Hindi na makuhan ba, hindi na ma-pronounce yung magdaan po kami, sir. So, yun, yung isang sundalo, nakatawa-tawa lang. Nakatawa-tawa. Yun. Yun ang last na pangyari. Dahil doon, napag-isip-isipan ni tatay, nanay na alisin kami doon sa Dapiawan. Kasi kung hindi kami alisin, baka may mangyari na hindi na maganda, mamamatay na kami. So, pinapalipat ako doon sa may Saripagwak. Magano'y pa nung pangalan. Diyan sa Sasis, yung Trianantari. Nga Saripagwak. Doon kami. So, yun, doon ako pinapalipat. Yan. So, yun, doon ako nakapagtapos ng elementary. Doon sa Sasis. Kabunsuan, Central Elementary School. Doon ako nakapagtapos ng kwan. So, yun, nag-aaral ako noon. Yung patin sa high school, doon ako nakapag-aral rin sa Maguindano National High School hanggang second year. So, pagdating ko sa second year, medyo nakahinto ako dahil naman may nangyari sa amin noon na ang kuya ko, panganay na anak ni tatay, yung kuya ko talaga, dahil nakapag-aral yun, nakatapos ng high school. Mm. Panahon na yun ay nagkuhan siya, nag-training siya na yun ng tinayin masagana ng tinayin. Nakakuhan siya doon. Yung pa yung uso ng panahon ni Marcos Sr., Masagana 99. Masagana 99 panahon ni Marcos yun. Ang problema, yung mga rebelde naman noon, ako hindi pa rebelde, estudyante pa ako. Saka wala pa kami rebelde sa amin. Ay, pinaginitan yung kuya ko. Pinaginitan siya. Kaya sabi ng mga rebelde noon, ay nag-a-acid daw. Nag-a-acid daw. Ganon yun. Rebelde mga MNLF, MILF? MNLF. Panahon ng MNLF pa yan. Wala pang MI. Wala pang MI noon. Wala pa. Panahon pa ng kwan yan. MNLF yan. Yun. May yung sikat na commander dito sa amin noon, yung si Commander Said. Yun ang mga sikat dito, si Commander Ajis, yung tatay ni Datwata. Siguro tatay ni Mayor eh. Commander Musa. Di yung makuha si Musa. Yun ang kilala ko talaga. Di ba father ni Mayor si Commander Musa Bapa? Sabi niya kahapon eh. Yung father niya si Commander Musa eh. Commander Musa. Yun ang, yung din Ajis ba? Yun din si Commander Ajis, Musa. Baka yun, isa lang tao yun. Pero yun ang sikat na pangalan, si Ajis. Si Ajis ang sikat na pangalan niya eh. So, yun. Ng mga sikat. So, yun. Basta yung mga civilian na wala kang kamag-anak, wala kang anak na membro ng mga rebelde, minsan mahihirapan. Ganun yun. Ano ba pa? Hindi ko makuha. Yung mga anak, yung mga pamilya ba, na wala kang membro na rebelde, wala kang membro doon sa rebelde, wala kang kamag-anak doon sa rebelde. So, minsan pinahirapan ng mga rebelde noon. Ganun yun. Ganun yung nangyari sa amin eh. Kayo noon, wala pa talaga? Wala pa talaga. Wala pa? Wala pa yun. So, ganun. Medyo tinatakot nila at papatay nila yung kuya ko. Yun ang mga pan yun. So, dahil doon nakapagkinto ko ng pag-aaral ng mga 2 taon. Dahil pa doon, yung mga tao, yung mga rebelde, yung mga tauhan ni Ajis, pinagkukuha yung mga hayop ni tatay. Dahil doon sa kuya ko na naging presidente ng Masagana 99. Kaya sabi nila, yung mga pera daw, hindi sila nakakuha. Pero ang patakaran doon, kung hindi makabayar, hindi makakarenew, hindi makakakuha uli. So, yung hindi sila nagbayad. Sabi na, bakit babayaran yan? Pera naman ng gobyerno yan. So, hindi sila nagbayad. Pero ang problema, yung kuya ko, yun ang pinaano nila. Hinala niya na sabi nila ay nakuha raw yung pera pero hindi binigay sa kanila. Na talaga hindi nakuha ng kuya ko yun. So, dahil doon,
kinuha nila yung mga hayop ni tatay. 3 baka yata, mga 3 baka yan, merong trabaho. Ano. Yung rebelde to ah. Mga Rebelde ang kumuha. mga anak yung mga tao ni Jis. So talagang dalawa na tong Oh, two sides na yung ano ngayon sa inyo. ganyan. Ganito yung pangyayari noon. Mm. So, yun. Lahat na yun, hindi ko matuloy at matatandaan ko pa rin yun. Mm. So, ganun. Nung nagka-reculi naman, doon ako naka-12 year ng CMI, yung klase na ngayon. Sa noon, CMI pa noon, Central Maguindano Institute, noon pangalan. Pero sa ngayon, klase na. Mm. Doon ako nakapagtapos ng high school. Doon. So, yun. Nakatapos yata ako na 1987. Pero hindi ako agad nakapag-college. Kasi noon, kung hindi ka makakapasa na NCE, hindi ka rin makakuha ng 4 years na kurso. Ganon. So, siguro mga pagka-graduate ko ng high school, mga 2 years pa yata bago ko naka-college. So, yun. Yung nakapasa na ko ng NCE, doon ako nag-exam sa Labu-Labu, doon sa Maguindano National High School. Nag-aral ko ng college doon sa MSU Maguindanao. Doon ako nag-aral. So, siguro mga 1993, tapos na ako doon sa MSU Maguindanao. Anong course mo, Bapa? BSE. Bachelor of Science Secondary Education. Oh, teacher ka daw talaga eh. Okay. Teacher daw talaga. Yun din na naging pundasyon mo na paging commander siguro kasi teacher ka daw. Okay. Mm. So yun, yung nakatapos na ako, at nakapagduro ng konti. Na yung maalaala ko, yung nangyayari sa akin, yun, sa panahon naman na yung si Dr. Salamat Hasing ay dumating na dito sa Maguindanao, dito sa May Bambaran. So, yun, maraming tao nakapunta doon, maraming mga estudyante nakapunta doon sa kanya para bigyan ng mga lecture, bigyan ng mga orientation, yun, pinagtutungan paano yung Islam, ganyan pala. Galing siya ng Egypt noon. Oh, galing pa siya ng Egypt noon. So, doon siya naglanding sa May Bambaran. So, mga maraming estudyante nakapunta doon para turuan ng Islam. Kasama kami noon. Saka yung nanoon na sila, siguro mga 1 taon na siya, ay nagkandak siya ng ST, special training. Yung ST training na yun ay para yun sa mga ustadis yun eh. Mga kwan yun. So yung naalala ko naman, yung pangyari sa akin, yung panahon ng pagkarak ko ba, pagka malupit ng mga sundalo noon, sabi ko, para medyo makaganti tayo eh. Mag-rebuild din naman eh. Yun pero dahan-dahan ba yun, Bapa, na pumasok sa utak mo yung pagrebelde? O, di ba, anong maalala mo muna, Bapa, na turo ni late Salamat Hashim? Ano yung mga, anong college graduate ka nun? Kaya talagang, college graduate eh. So yung pagtuturo niya na scholarly kasi siya eh, di ba? Ano yung mga una mong hindi makalimutan ng mga turo niya? Dahil doon sa mga, yung nangyari pa noon, una yung pagmasakar sa mga kapwa namin mga Muslim sa iba't ibang area, kasama yun sa mga niya. Siyempre, kung naririnig natin na medyo makonsensya tayo, ano yung puso natin doon, ganun yun. At saka, sinasabi niya din doon na, yun, yung mga kalupaan ng Muslim, ay dahil walang halaga, parang walang halaga ba yung Muslim sa gobyerno, ay pinagkukuha ng mga Kristiyano, ganyan. Yun ang mga niya. So, parang kami, ay na-upload parang namin na totoo yun mga na yun. So, yun. Sabi niya na walang mabuti, kundi mag-jihad tayo. Yun. So, yun ang sabi niya, ang pag-jihad namin ay, ang hangad namin ay kapayapaan din. Hindi hangad ng pag-jihad namin.
Yun ang objective doon sa paghihad, yung diyan sa uh, maternity or martyrdom, yan. Martyrdom, Yun. Kung mamatay naman, wala nang problema kasi kung mamatay tayo sa gihad, ay malaking gantimpala ang makukuhanin doon sa doon sa paraiso. Malaking bibigay ni Allah na gantimpala sa mga taong nasahid. Ganun yun. Kahit na may kasalanan ka pa, kung doon ka namatay sa barilan, bakbakan, ay mawawala yung mga kasalanan yun. Mawawala yun. Ampuni Allah yung mga kasalanan mo. Na yun ba pa talaga yung naging ano rin sa'yo na, of course, meron na dati kang kuwan din sa, naging kalaban mo, siyempre yung mga sundalo na, pero meron ka kasing dating experience doon sa mga, sabi mo, dalawang PC yung mga yun na medyo ganun nga, yung kaabusado. So Wala. parang nadagdagan na lang yun, ganon? Wala akong experience na doon. Wala akong pan doon. Hindi, Bapa, yung sinasabi mo kanina, bata ka ba? Yung, Oo nga, bata. Wala talaga. Ang yung panahon na yun, pero nagkaroon natin. Kasi, talaga yung mga sundalo na pagkalupit noon, kahit na magsuot ka na lang jacket, yung maong jacket, ay paginitan ka na. Magkasombrero ka rin, mapaginitan ka pa rin. Ganon yun eh. Ganon. Kahit na kung malayo ka makita kanila, minsan ginabanata nila rin. Ganon yun. Nangyari pa sa amin, may kasama ako na malaki, pero ako bata pa ako noon. Sana magdambahin kami diyan sa gilian kalsada may sasalbo. Pero may nagdaan na sundalo, hindi kami nakasamahan hanggat nakatakbo kami. Nakatakbo kami noon. Kasi yun, panahon na yun, basta kung makita yung sundalo, tumatakbo na yung mga tao. Ganon. Basta once na makita yung sundalo, lalo kung marinig na wala na yung mga lalaki, magkipagkalisa na yan, maghanap ng saan makatago noon, dahil sa kalupitan ng sundalo noon. So yun. Pagpasok, sige, Bapa, sige, tuloy lang. Sige. So noon, ganon yung mga turo ni Asin Salamat sa amin. Hanggat nagsali ako doon sa pagta-training 1994. So yun. 84 Bapa, 84. 94. 94 na. Bago tayo doon sa grupo ng MLA, bago lang pagkanukuan ko ba. 1994 ang. Magkapareho tayo kasi nag-training naman ako ng Scout Ranger 1994. 94. Yun. Magkaedad tayo. Ganon. Yung ganon. Tapos, sige yung turo ni Hasin Salamat, maraming tao nakapunta doon. Tapos dito naman sa area namin, medyo kuwan din ba, mahirap din. Kami lang mga kuwan ba, yung mga commander dito, yung ganon tulad ko na medyo mahirap din. Yung nangyari pa dito sa amin na kung nagpa-farm ka, hindi pa i-harvest yung palay mo, may manandiyan na yung mga sako na maghingi ng kwan. Buwis ba yun? Kukuha ng buwis. Yun ang ganon yung trabaho ng mga commander dito. Maraming ginagawa. Saka maraming mga kagawaan dito na hindi maganda. Tulad ng pagnanakaw, yung paglulusob ng mga bahay. Ganyan. Marami pang iba. Commander ng MN Bapa? Commander MN noon. Basta wala pa kasing MI noon? Wala pang MI. Wala pang MI. Minsan meron na MI noon. Bago pa lang. MI na. May MI na yun. MI na yun. MI na. Meron din MI. Meron din MNL. Pero yung sinasabi mo mga commander na may daladalang sako, commander ng ano yun? MI rin. MI? Diba? MI, MNL. Kasi magkagawan pa. MI at saka MN. Magkagawan pa sila. Iba, kasama pa yun na minsan nagkagulo. Magkagawan ba? Yung area. Kung area ng MN, kung papasukan ng MI yan, siyempre area niya, hindi siya papayag eh. Ano ka agad yun? May tension agad noon? May tension na mangyari. Kung ganun mangyari ba? So, yun. Yung dito sa area, yung nagbunta kami do, yung mga ulama sila